Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo yung salitang dream, no? Sa Ingles. Sa Tagalog po, dalawa po ang salita. Yung isa ay panaginip, yung isa ay pangarap. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang karanasan ni Jose. Siya po ay sa pagtulog na naginip. Hindi ko po alam kung kayo po ay may napanaginipan kagabi. Pero alam natin, pag matutulog ka, pwedeng managinip ka, maaalala mo, pagising mo, pwede namang wala. Pero si Jose, na naginip, at may konteksto po yun dahil alam naman natin ang kwento, handa na siyang magpakasal kay Maria pero na laman niya nagtatalang tao at di niya alam kung anong gagawin. Kasi ito'y malaking kahihiyan, hindi lang sa kanya, no? Kundi sa pamilya, sa pamayanan. Hindi niya maalam kung anong istorya, kung anong totoong kwento. Kaya, nung nanaginip siya, no, sa kanyang panaginip, doon nagpakita at nagsalita ang anghel sa kanya para ipaliwanag kung ano ang mga sirkumstansya ng pagkabuntis ni Maria at kung ano ang plano ng Diyos. Kung baga, sa panaginip ni Jose, doon niya naunawaan ang pangarap ng Diyos para sa sanlibutan. Kaya, mas malalim yung salitang pangarap. Yung pangarap ay yung sinasabing parang mithiin. Kaya, sa pagpapaliwanag ng anghel, klarong-klaro na ang plano ng Diyos ay kaligtasan ng sanlibutan. Alam niyo, magandang pagnilayan sa ating buhay Kristiyano. Hindi lang yung mga napanaginipan natin kasi sabi nga nila, no? Pag tayo nananaginip, medyo natutuliro tayo minsan. Bakit ganyan ang panaginip ko? No? Minsan yung iba nagpapa-dream analysis pa. Di ba? No? Pero sa totoo lang, no, pag tayo nananaginip, yan ay nasa personal na konteksto natin. At yan ay may sinasabi tungkol sa ating karanasan. Pero yung pangarap ay malalim na mithiin natin. Kahapon po, bumisita ako doon sa isang inaapostolado kong mga babaeng bulag, no? At naitanong ko sa kanila, "Uy, ano ba ang wish nyo ngayong Pasko?" Ito'y taon-taon binibisita ko. No? Ito'y Home for the Blind. Sabi nung isa, joy. No? Sana masaya ang Pasko. Sabi nung isa, good health. Sabi nung isa, peace. Kapayapaan sa mundo. Napag-isip ako, kapag ikay pala'y bulag at may kapansanan ka, at alam naman nila kung ano magiging sitwasyon nila, panghabang buhay na yon, pwede nilang sabihin, sana makakita ako. Pero tignan nyo, yung kanilang pangarap o mithiin ay kakaiba, mas pangmatagalan, mas malalim. Di ba? Ilang mga tao, maraming tao nga, ang pangarap, yumaman. Manalo sa eleksyon.
Yung iba ang pangarap, magkakotse, tumama sa loto. Yung iba ang pangarap, magkaasawa, kasi matanda na. Sigurado ngayong Pasko, yung ilang kabataan, maraming pangarap, sana magkaroon ng bagong cellphone. Maraming pangarap na bagay. Pero magandang itanong, ano ba ang pangarap ng Diyos para sa iyo? Ang pangarap ng Diyos kay Jose, ay maging parte ng plano ng kaligtasan. Di ba nga sabi, siya yung naging foster father ni Jesus. At ginampanan niya yun. Sa pagtubo, paglago ni Jesus, nandun siya umalalay, nagsilbing ama sa lupa para ihanda rin si Jesus sa kanyang magiging misyon para sa kaligtasan ng sanlibutan. Sana mga minamahal na kapatid, hindi lang ngayon o yung darating na Pasko, sana sa ating buhay, pangarapin natin yung pangarap ng Diyos para sa atin. Huwag lang yung mga bagay na material na maaaring importante para sa atin. Pangarapin natin na halimbawa, maging mabuting tao, maging banal. Pangarapin natin na kung meron tayong nakatampuhan sa tahanan, magkasundo na tayo. Pangarapin natin na pagpapatawad at pakikipagkasundo ang manaig. Pangarapin natin yung pagkakaisa sa pamilya, sa pamayanan at sa bayan o sa mundo. Pangmatagalan yung pangarap na yan. Dahil sa totoo lang, hindi natin pangarap yan. Yan ang pangarap ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Amen.